Alam nyo ba, netizens, hindi kayo maniniwala sa nakita ko dahil meron ako nakita na scooter pero presyong big bike. Grabe, ang mahal naman itong isang to. Bakit kaya? Alamin natin yan sa vlog na ito. Tara! Alam ko sanay tayo sa itsura at quality ng mga Japanese brand. Pero itong isang to, netizens, sa Italian brand. Kagaya ng mga luxury bag, watches, at saka yung mga limited edition na sapatos ay tumataas din po ang presyo nito. Dahil sabi nila, 10 lang daw ang makikita mo na ganito sa buong Pilipinas. Ito na nga yung Lambretta V200 Special. Kung magtataka kayo, netizens, itong Lambretta ay isang Italian brand at kilala ito sa mga classic scooters nila na talaga namang tumataas yung value at collectibles pa. Sa katunayan, ating celebrity na si Kuya Kim na mahilig sa mga motorsiklo ay napakaraming collections ng Lambretta bikes. So kadalasan, ang tanong ng mga Pilipino, bakit naman ganyang kamahal yan? Ano bang meron sa scooter na yan? Ito nire-review natin ay yung color yellow na disease. Kagaya nung previous natin na nabanggit ko ay para siyang si Bumblebee. Pero ang pinagkaiba nito isang to, mas elegante at they also pay attention to details dahil bawat detalye talaga ay makikita mo napakaganda ng quality and super premium. Sa unang bahagi pa lang, netizens, sa pinaka-headlight niya ay meron na agad na pride of ownership, nakasulat Lambretta. And isa sa mga napansin ko sa mga font style ng bawat nakasulat dito na brand ay parang nire-remind niya ako nung Lamborghini. Ganun siya ka-luxurious tignan. Sa front niya, bukod dun sa headlight, sa may ibabang bahagi ay makikita natin yung dalawang stripes na black na nagpa-add ng character dito sa bike na ito. And of course, meron din siyang outline sa pinakadulo ng mga fairings niya na color black. And then sa may bandang kaliwa, makikita nyo yung V200 Special. At sa kanan naman, Lambretta badge na merong 3 colors, green, white, and red. Isa pa sa natuwa ko, netizens, sa dulo nung dalawang stripes ay parang meron pa siyang pinakahuso na black na nagpa-stand out sa motorsiklo na to. Plus, kung mapapansin nyo yung fender niya sa unahan, napakahaba. Para siyang tuka ng ibon. The turn signals are also there sa unahan. Dalawang parang stripes lang siya sa gilid and all LED na rin po yung mga ilaw niya. And also, sa mga nagtatanong ng top speed ng scooter na ito, ayon sa kanila ay kaya na itong tumakbo ng 100 kilometers per hour. Siyempre, kita naman natin yung build and quality niya. Hindi naman siya mukhang talagang pangkarera. Pero 100 kilometers per hour is actually a decent top speed para sa ganitong type ng scooter. For the engine, we have 169cc, single cylinder, 4-stroke, air-cooled, Euro 4, single overhead cam, and of course, FI na or fuel injection with 2 valves and of course, automatic. So, twist and go ka lang dito sa bike na ito. Sa maximum power, we have 8.8 kilowatts at 8,000 RPM, habang sa maximum torque naman ay meron tayong 12.2 Newton meters at 5,500 RPM. So may bibigay naman niya yung torque output na kailangan natin, which is yun naman yung importante, lalong-lalo na sa unang arangkada natin and sa mga akyatan. Ang maganda rin sa kanya, netizens, ay meron na siyang half analog tapos half digital na panel gauge. Na ang tawag nila dun sa kanyang meter panel ay Liquid Crystal Display Instrument Cluster. Unlike sa mga iba nating na review sa ganitong category ay fully analog lang yung display nila or maliit lang yung digital gauge nila. Itong isang to, malaki yung digital gauge niya. Kaya nandun pa rin yung modern feels kung gusto mo ng future-proof na motor. Plus, na-retain pa rin nila yung pagiging elegante and classic. Ang malupit pa sa kanya, netizens, yung pinaka-background light ng inyong motorsiklo ay pwede mong iba-ibahin ng kulay. Pwedeng orange, pwedeng violet, pwedeng green. Depende sa type ninyo, pwede nyong i-customize. Tapos, sa pinaka-unahan naman ng ating footboard ay meron din po siyang pockets na pwede ka maglagay ng mga small items or even yung inyong smartphone ay palagi kayo magkakasya na dito. And syempre, meron na din siyang power outlet na pwede ka mag-charge ng yung mga smart devices while driving. Isa din sa best angle niya, netizens, sa yung kanyang side profile. Napuna ko na parang meron siyang arrow shape dun sa may bandang gilid. Naka-emboss ito, nakaangat. Tapos, may 3 lines din siya dun sa pinaka-arrow na very artistic yung datingan. Plus, may 2 stripes din dun sa pinaka-dulo na medyo likurang bahagi. Tapos, nandun din, of course, yung Lambretta logo. The seat quality is actually one of the best na nakita ko ng stock to stock. Alam mo talagang premium yung uupuan mong motorsiklo. Usually kasi sa mga sasakyan ako nakakita ng sobrang gandang quality ng material pagdating sa upholstery ng seat. Pero this time around sa motorsiklo ay kaya pala nilang i-incorporate na stock to stock ay napakalinis ng stitching, napakaganda ng material, and also right amount of caution para sa ating riding comfort. And of course, may tag din siya na Lambretta kaya super premium nung dating niya. May separation din of course yung pinaka-driver
motor at saka yung pillion ride. So, both ng sasakay sa motorsiklo na to, mapaangkas o driver, ay komportable. Sa may bandang tambucho naman niya, it's actually somehow minimalist pero nandun pa rin yung elegance niya pagdating dun sa glossy part ng pinaka-heat guard. And of course, dun din sa side natin makikita yung pinaka-fan niya for the cooling system dahil air-cooled pa po siya. Nothing to worry about dahil anything na less than 250cc na motorsiklo ay compatible for air cooling system. Mas less pa nga yung maintenance. And kampante ka pa rin na hindi naman to mag-overheat even sa mga long distance ride. Of course, disusi pa ang motorsiklo na to, hindi pa rin po siya keyless. And yun nga yung nagpa-classic sa kanya, di ba? Very basic but still elegant. Maliit lang yung kanyang pinaka-grab bar para sa pillion ride but sturdy naman yung pakiramdam. So, I'm sure that it is reliable para sa ating mga angkas. Under the seat, of course, doon mo rin matatagpuan yung kanyang pinaka-seat storage at saka yung fuel tank. For the seat storage, it's actually decent amount na may lalagay mo naman doon yung mga essentials mo while riding, kagaya ng mga raincoat, pwedeng papeles ng motor, basic tools, helmet. I'm not quite sure kung kasya. Kung meron man sa inyong V200 user dyan, comment nyo sa ibaba. And of course, natatanggal din yung kanyang pinaka-seat storage para mas easy yung access dun sa pinaka-engine niya. The legroom is quite decent. Goods na rin ito and swak para sa mga tall riders. And of course, meron din siya mga black trims na pwede natin tapakan para hindi tayo madulas dito sa motor na to. At saka parang meron siyang winglet dun sa pinakagilid na I think magsisilbing tapakan ng inyong pillion ride. The quality of the side mirror is also on the premium side. Pati na rin yung mga switches niya, yung mga buttons, to configure the motorcycle, the lights, the electric start. Lahat ay sobrang premium ng quality and touches. Now, for the fuel tank capacity, meron siyang 6 liters na fuel tank capacity. And it can do an average fuel consumption of 34 kilometers per liter. Of course, still may vary. Depende sa inyong throttle habit, road condition, bigat ng rider, all that stuff. Sa compression ratio naman, meron tayong 10.2:1 at sa size ng gulong, sa unahan ay 110 by 70 by 12 habang sa likuran naman ay 120 by 70 by 12. So we have 12 inches wheels na mas maganda pagdating sa arangkada at tuloy-tuloy na takbuhan. May katabaan din naman yung kanyang mga gulong kaya even if it's 12 inches wheels, hindi pa rin niya iindahin yung mga small bumpes sa kalsada. Dahil yun ay trabaho na ng kanyang suspension na merong telescopic forks sa unahan at naka-single suspension naman sa likuran. For the braking system naman, we have hydraulic disc sa unahan at likuran na naka-Bosch ABS yung unahan niya. So it's really safe even for sudden brakes. Ang seat height nito ay may kataasan ng konti na 800mm. So abot pa rin naman ng 5'4" in height na kagaya ko pero medyo tiptoe na. And para naman sa mga tall riders, mas magugustuhan nyo naman yung taas ng kanyang seat height. For the overall dimensions, we have here length na 1,890, width na 695 at height na 1,115mm. Meron nga rin pala tong hooks na designs para sa ating mga pinamili kung sakali man gagamitin nyo siya at meron kayong extra bit-bitin ay pwede nyo namang isabit to sa pinaka-hook niya dun sa pinaka-legroom part. One thing also na medyo unique for me dito sa motorcycle na to ay yung kanyang tail light. Isang full assembly lang din siya na designs na medyo nakalitaw siya outward at napaka-classic yung datingan nung kulay red na cover niya and of course di pa rin mawawala yung ating Lambretta badge doon. So they really paid attention to details talaga. Of course, dun sa pinaka-assembly ng taillight ay damay na rin yung pinaka-ilaw para sa plaka. So sobrang nilang na-retain yung classic looks ng scooter na ito. Available siya sa iba't ibang kulay na designs. Merong blue, white, black at saka may orange. Pero itong special edition na to ay yung kulay yellow lang. Kaya paunahan na lang para sa mga collectors dyan. At ito na nga pinakaantay ng lahat. Magkano nga ba ang motorsiklo na ito? Nedizes, currently it is on the price point of 275,000 pesos. Nedizes. Halos kapresyo na siya ng ilang big bikes ngayon sa market. Pero kagaya nga na sinabi ko sa inyo, nag-a-appreciate ang value once na special edition ng motorsiklo. And of course, Lambretta yan. Kilala din ang Lambretta sa pagiging elegante and luxurious na magtataas pa ang value nito, lalong-lalo na kapag naging collectible items na lang ito. At syempre, kapag tumatanda na, yun yung maganda sa kanya. So parang investment na rin. At the same time, pwede mo pa rin sakyan, of course, for your own enjoyment. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang motorsiklo na ito? Kung ikaw ang tatanungin at magkakapera, bibili ka ba ng ganitong klaseng motorsiklo? Comment nyo naman yung inyong thoughts sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo or sasakyan ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Also, you can support our very own Nedi Shop at pwede kayong bumili ng ating mga ID, helmets na rockets na babagay sa mga classic ng motorsiklo kagaya nito. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.